Hi guys, what's up? My name is Shanwin and today, pag-usapan nga natin itong video ni Attorney Claire. Medyo, ano siya, not the usual topic ni Attorney Claire, pero it is one of the most important, I guess. Okay? Sabi nga dito sa title o caption ng kanyang video, The Truth Behind My Email. Bakit ginagawa ng iba't ibang kwento? Welcome to the club, Attorney Claire. Hindi natin to pwede guys sabihin na people have their own opinion about certain things, but there are certain topics or opinion that really creates a different kind of context. Pag nagiging iba na po ang konteksto ng inyong sinasabi, ibig sabihin hindi na yan po opinion. Yan po ay pagpapakalat ng maling impormasyon or better known as fake news. So, bakit nga ba ginagawa ng fake news si Attorney Claire? This is because ito lang yung best way to debunk her sa mga topics na kanyang kino-cover or nadidiscuss. Sa totoo lang, if not all, but many of her videos is very eye-opening. Diba? Agree ba kayo? Alam mo, for you to say na ikaw ay matalino, dapat open ka sa idea ng ibang tao. Try to consume their knowledge and see kung totoo nga ba na merong laman ng kanilang sinasabi. I really don't think that Attorney Claire, hindi ko nilo-lawyering dito si Attorney Claire, no? Pero sa nakikita ko kasi with Attorney Claire, she's very naive. Napaka-inosente niya sa mga ganitong klaseng laro. Okay? I heard nga, no, marami na rin sa mga kayubi, kabatas, ang nagsasabi na dahil nga pumapalo ng maraming views sa mga videos ni Attorney Claire, ginagawa na nila ngayon ng istorya si Attorney Claire. Hindi ko naman pwedeng sabihin sa inyo, wag naman. Kung yan naman ang ikabubuhay nyo, nabubuhay kayo sa paggawa ng mga kasinungalingan, paninira, then go for it. I really don't think that Attorney Claire aanuhin kayo. Tawag dito, aatrasan kayo. Which by the way guys, no, maisingit ko lang sandali. Doon po sa mga nakatira dito sa down south, no, na medyo malapit sa Taal area, Laguna, Batangas, south part ng NCR like Las Piñas, Sucat, Muntinlupa, Bikutan, try to continue or better yet continue wearing an N95 mask, no? Di naman nawawala overnight ang mga smugs or vogue. How do you pronounce that? Ngayon, pag-ingatan po natin lalong-lalo na po yung mga elders natin, yung mga anak natin, lalong-lalo na po kung sila ay may asthma. Okay? Ako maghapon nakasarado yung buong bahay. Pinto, what do you call that? Windows, yan, sinara ko sila para hindi po ako nagmama sa loob ng bahay. Okay? Para maiwasan po natin yung mga possible, asthmatic din po kasi ako. So, yun, nag-iingat. Anyway, going back dun sa topic. Dito sa video ni Attorney Claire, she tried to explain herself kung ano nga ba ang naging issue tungkol doon sa kanyang mga naging komento. No, she tried to explain herself kung bakit siya nagbigay ng reaction or commentary doon sa post-debate. Maliban doon is yung mahiwagang email ko, no? Okay? Doon sa mga taong walang magawang content, ginawang content ang email ni Attorney Claire na parang lumalabas itong si Attorney Claire ay may mga biases. I really don't think so. Alam niyo kung bakit? Unang-una sa lahat, lalo na sa mga Tulfo fanatics. Si Attorney Claire, tinatawag pa rin si Raffy Tulfo, Senator Raffy Tulfo. Okay, kahit papano, doon ka naman napapatunayan that she is neutral. Inaatake niya ang mga issues at hindi yung mga tao. And we all know that. Kahit panoorin niyo ng paulit-ulit. Ngayon, dahil nga sa mga sinasabi ni Attorney Claire, parami ang mga taong nagigising.
Okay? Kaya nga may mga videos na rin na lumalabas na ito daw si Attorney Villamor mainstay na ng RTIA. Wala naman tayong problema doon. Hindi naman sinisiraan ang RTIA. Bakit sisiraan ng RTIA to start with kung sira naman na talaga ang RTIA sa marami sa amin? Gaya nga ng sinabi ng kaibigan natin na si Ma'am Joey, ayon sa kanya, ang RTIA ay isang false justice na pinapakalat ni Raffy Tulfo. Wala pong Tulfo justice. Wala pong ganon. Tandaan nyo, meron pong 3 branches of government at isa na dyan ng judiciary. Hindi naman sinabing 4 ang branches ng government. Nakasama ang Tulfo brand of justice. Actually, ang Tulfo brand of justice is the kind of justice that you don't get justice. You just make Raffy Tulfo rich. Diba? Ako, I've been dealing with LTO for the last couple of days. I've been dealing with mga police. Been going in and out of the police station. I've been going in and out of barangay halls. Dahil nga meron po tayong kakasuhan. Maayos naman akong trinato. Okay naman silang kausap. Sobrang asikaso nga ginawa nila sa anak because nandito tayo. No. Hindi nila ako ilala as ganun. Pinagsisilbihan nila ako just the same way ng mga nakakasabay ko. Walang special treatment doon. Diba? Tina-target nyo ang mga gaya ni Atty. Libayan at saka ni Atty. Claire kasi marami po silang nagigising na tao. Hindi man ako isa doon, pero isa ako sa mga taong gaya nila Atty. Claire. Hindi pa po ako nag-aaral ng batas. I'm very much against sa maraming prosesong ginagawa ni Raffy Tulfo. Lalo na po sa mga bagay-bagay na maalam naman po tayo sa proseso ng DSWD. Mas lalo pang nakatulong ngayon dahil nag-aaral na tayo ng batas. Diba? Halimbawa na lang, pakinggan natin tong video ni Atty. Claire, ha? Kasi, let's face it, no, before ito mag-debate, yung parte kasi nila Fiscal EJ, kaya lang sabi ko, ayoko naman napansinin yun Parang binibigyan ng kulay. Ako. Diba? Syempre pag moderator ka, dapat, I should always remain neutral. Hindi lang appear to be neutral, but I should be neutral. So, at that time na nakita ko yung ibang nila, yung paano silang mag-vlog about yung sa age of sexual consent. So, in-email ko, nakalimutan ko rin kung sino na in-email ko. Basta, hindi pa, in-email ko ba yun? Oo, in-email ko siya. Sabi ko, baka kasi mali yung, ito na, baka mali yung tina-target nila. Sabi ko, okay guys, no? Wait lang ha. Maisingit lang natin ulit. Pansinin niyo yung pagiging neutral ni Atty. Claire. Okay? May mga video siya na hindi ako nag-agree sa sinasabi niya. Pero may natututunan ako sa point of view niya. Same thing between Atty. Claire and Sir Rod. May mga bagay na hindi sila nagtutugma, pero nire-reason out nila yung kanilang mga opinion about dun sa topic na yun. And that's healthy. Diba? It's not because that we do not agree to the other person. It means that we hate them. We have to understand as well that maybe they're looking at a different angle, different perspective. Maybe yung sinasabi nila mas better sa naiisip natin. At the same time, sana yung mga tao din na nakakasalamuhan natin is open din na ganun. And at times, darating talaga tayo sa point na let's agree that we disagree on certain things. Diba? It's a matter of choosing respect over our ego. Okay? Balik tayo kay Atty. Claire. Iba yung punto ni Fiscal EJ, more on the term. Tapos iba naman si Atty. Libayan is more on punto niya. When to give consent, when to give in to sex in relation to RA 7610, which is Anti-Child Abuse Act. Sinabi ko yun sa email.
Hindi ko po iyon, Fiscal EJ, sana maintindihan nyo to, no? Kasi mahirap po na baka kung ano-ano lang nakakarating sa inyo na feed. Hindi po ako kumakampi kahit kanino. So, pati po yung station. Di ba? Kasi prior to this, may pinapalabas ng ganun partner eh. Hindi ko alam para bang binibigyan na ba nila yung parang o may mind setting na ba para pag natalo si ganyan, bias. Hindi po kami ganun. Ito po ay ginawa namin para sa lahat. 'Di ba? Kung papansinin niyo po, wala po akong contact kay Atty. Libayan diretso, wala rin akong contact kay Fiscal EJ diretso, partner. Ang kumukontak lang sa akin ay si Jerry Singh na kumukontak din kay Fiscal EJ. Jerry Singh can attest to this. Kasi sabi ko, Jerry, yung number na ibibigay namin sa inyo para sa technical dito sa staff natin, partner, ibigay mo kay Fiscal EJ para kung yung staff nila ang may gustong itanong sa atin, pareho kayo makapagtanong. Kasi wala talaga akong contact dun sa dalawa. So kung ano man yung sasabihin nila before the debate, during the debate, wala akong alam talaga. Diba? So, nung sinabi na ba't hindi ko daw pinigil yung mga parang mga words na may ad hominem, mga bobo, pedophile and everything, sabi ko, I cannot do that. Diba? Sabi ko kasi discard. Ako again, nung pinapanood ko nga yung rerun, yung replay ng debate, I was very shocked. I was very I was very surprised coming from a prosecutor like Fiscal EJ. Kasi yung mga previous na nakikita ko at napapanood ko sa post niya, mukha naman siyang kagalang-galang. Pero nung dumating na dun sa debate, bilang isa pang professor, hindi ko ini-expect na manggagaling sa isang tao yung mga ganong klaseng pananalita. You know what I mean? It's very disappointing, to be honest. Nung kabila yun, siguro sa tingin nila, it's hindi siya dapat. Hindi siya dapat doon kasi di siya yung parte ng debate. Diba? Hindi yun na sinabi ni Atty. Libayan. Pero sabi ko, siguro ang pinakamaganda dito is dapat kinoros-examine siya ni Atty. Libayan on that point. Diba? So, nung kinontent ito ni Atty. Libayan, sabi naman ni Atty. Libayan doon sa mga batas natin, community, sabi niya, walang kasalanan si Atty. Claire dyan. Kasi talagang hindi pwede pahintuyan, it's my call kung paano ko i-cross-examine. So, buti naintindihan ni Atty. Libayan. Okay? Ay, nanonood ngayon si Atty. Libayan. Ayan. Oo. So, totoo naman na wala akong inimal. Kahit ipa-forensic nyo to. No? Bakit ipa-digital forensic nyo to? Diba, Master Pogi? Wala akong in-email kay Atty. Libayan. Actually, nalaman naman to ni Fiscal EJ nung pinost sa vlog ni Atty. Libayan. So, in other words, both of them were aware of my concern. Diba? So, kung pareho na kayong may alam nung concern na yan, diba? Dapat nag-ayos na kayo kung ano, saan, at kung paano. And you have to define the terms para isang plain lang kayo. Diba? Isang plain lang kayo. But let's face it, si Atty. Libayan did not just concentrate. Atty. Libayan, kung nandiyan ka pa, hindi ka nag-concentrate on 11648. That's the way I see it. Kasi lumabas ka hanggang sa less than 18 years old. Yun talagang minor. Yung mga minor de edad na mga bata. Hindi siya nagsettle lang sa 11648. Tama ba ako? Tama yung tama si Atty. Claire dito. Kasi kung pinanood nyo yung entire debate, no, ginamit ni Atty. Libayan yung definition ng child sa 7610. Pero, yung pinaka-topic is 11648, which is the age of sexual consent. Kaya ganun fino-foresee ni Atty. Libayan that the age of sexual consent was never 16 but 18. So tama rin naman talaga si Atty. Claire doon sa kanyang fear
na baka nga sa debate na yan, which nangyari naman, magkaiba sila ng pinag-uusapan. Kaya para sa akin, by law, tama si Fiscal EJ sa age of sexual consent. By definition and law, tama rin naman si Attorney Libayan na hindi 16 ang age of sexual consent, coming from a different definition and a different law. Diba? Kung nag-focus lang na maigi si Attorney Libayan, that becomes a different topic. Kung ang kanyang naging is RA 11648. And gaya nga ng sinabi niya, hindi naman siya pumasok sa debate na yan para lang manalo. Para lang mas lalo nating maintindihan yung mga framers ng dalawang batas na yon. Kailan mo i-invoke ang age of consent sa RA 7610 against sa RA 1160 648, 'di ba? Which is yun nga. Nung nag-uusap-usap nga si Attorney Claire, si Attorney Libayan, at saka si Sir Rod, dun sa isa pa nilang video, sa isa pa nilang live, kahit mismo sila, ang dami nilang kailangan i-construe na statute. How much more dun sa mga gaya natin na, diba, inaalam, inaaral pa lang ang mga batas. Sila nga experienced na eh. Naguguluhan pa rin. May mga malalaking tanong pa rin. Vague pa rin sa kanila. Diba? So ano yung naging mali sa concern ni Attorney Claire? Para sa akin, honestly wala. Kasi nangyari nga yung kinakatakot niya na baka magkaiba yung kanilang mga pinag-uusapan. Or nanggagaling sa iba't iba ang kanilang pinaghuhugutan. If you get what I mean. Diba? And if we're going to dig deeper doon sa kanilang mga issues na tinapik, obviously, magkaiba nga yung kanilang pinag-uugatan. Yung kanilang mga references. Kung halimbawa ganito, si Fiscal EJ ginamit din ng age of ang definition ng child or children sa 7610. Do you really think sasabihin niya na 16 is the age of sexual consent? Based on the definition of RA 11648. Which by the way, hindi rin naman sinabi ron that the age of sexual consent is 16. Dahil yun din naman din yung tinanong ng isang justice. No? Si Justice Herrera Jr. Meron na bang dinedefine sa batas kung ang age of sexual consent nga ba ay 16 o 18? Sinabi rin at nag-agree naman dyan si Fiscal EJ na wala. Alam mo, natatawa lang ako natatawa ako at the same time nadi-disappoint or frustrate. Because I've been hearing a lot of comments coming from a lot of people. Okay, one of which is may naging comment, di umano, si Fiscal EJ, okay, na hindi na siya makikipag-engage sa kahit anong debate. Not unless kung nahigitan siya sa pagiging fiscal niya and so on and so forth. That is extremely disappointing. Ulitin ko, yung pagiging negative niya sa debate na yun, it was a giveaway. And yes, nag-agree din ako sa nakakarami na yung mga present niya were ad hominems. Even the words ng mga pinagagamit niya, it's not something that I expect coming from a professor of law at the same time, isang fiscal. Okay? Anyway, ito yung pinaka-best message ko para kay Attorney Claire. Attorney Claire, hindi po lahat ng mga mga maninira sa inyo kailangan yung bigyan ng atensyon.
Actually, giving them attention is giving them a premium, okay, of your platform. It's not bad to clear the air, pero yung mga ganitong bagay, this is just the first of many, trust me. Being an anti-Tulfo for the last couple of years na, I've received tons of things like this. Aabot ka rin, Attorney Claire, na merong magme-message sa'yo at mamurahin ka lang. Diba? Tatawagin kang bobo, tanga, sinungaling, and all the blah blah blah. I heard meron isang vlogger na pinupuntirya ka na rin. Sa totoo lang, sa lahat ng bashers na meron ako, ang pinaka natatawa ko ay yung mga Tulfo fanatics. Kasi yung mga bash nila, mga walang substance. Hindi ka man lang, what do you call that? Hindi ka man lang napapa-research sa mga pinagsasabi nila. Para sa kanila, ang mga Tulfo, itong mindset ng Tulfo fanatics. The fact na nagbibigay ng pera si Raffy Tulfo, tumatawag sa mga barangay chairman, sa mga police, and all the blah blah blah, tulong na yun. Gaya na sinabi ko, pumunta ako sa LTO, pumunta ako sa mga stasyon ng police, pumunta ako sa mga barangay hall. Secretary pa lang nakakausap ko, napaka-maasikaso na. Hindi po ako nagpakilala doon as ganito, ganyan. Wala. Hindi nila alam na ako ay isang content creator. I was treated the same way they were treating other people there. Sinisira lang talaga ng media. Sinisiraan lang talaga ni Raffy Tulfo ang mga pulis. Sinisiraan niya ang mga ibang teachers. Ngayon, pinupunterian yung mga vloggers. Pati mga abogado, gaya ng PAW, siniraan niya na rin na talaga namang nag-react ang mga members ng legal profession. So, marami pang ganyan, Attorney Claire. At nandito kami. Hindi namin nahayaan na ikaw gaganyanin ng mga taong to. Maraming nakasuporta at naniniwala sa inyo nila Sir Rod. No? Anyway guys, again, maraming salamat sa pagbibigay ng tiwala both kay Attorney Claire, kay Attorney Lebayan, at sa marami pa po na naandito na wala lang gustong gawin is ibuka ang inyong mga mata at makapag-isip ng tama. Anyway guys, I'll see you in the next video. Have a great Sunday. And tomorrow, we're gonna be, later. Maliligo na ako by 2 a.m. Ayan. Kindly continue praying for our barristers. No? Hindi na ako magme-mention ng kung anong mga schools, but pray for each and every one of them. We need more lawyers. We deserve to have more lawyers in the field. Bye, guys.